Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin si San Jose bilang isang manggagawa. Kaya kasabay din ng pagdiriwang na ito, ipinagdiriwang din natin sa araw na ito ang araw ng mga manggagawa, Labor Day. Kaya isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang lahat ng mga manggagawa sa buong mundo na sila po mismo ay makatanggap ng dangal sa kanilang pagkilos at paggawa. Mga kapatid, marahil tayo bilang mga Pilipino, malapit din kay San Jose. Kung titingnan po natin sa pagdiriwang sa loob ng simbahan, maraming pagdiriwang ang nagbibigay pugay kay San Jose. No? March 19 at May 1. Pero ganun pa man, ano po ba ang pwede nating matutunan sa buong buhay ni San Jose kaugnay sa kanyang pagiging isang manggagawa? Una, mga kapatid, alam natin na si San Jose, sa kanyang pagdidescribe sa kanya sa mga ebanghelyo, sinasabi na si San Jose po ay isang matuwid na tao. He is a righteous man. At paano natin masasabi na ang tao ay matuwid? Kapag ang tao ay laging gumagawa ng tama at mabuti. Uulitin ko po. Ang tao ay matatawag na matuwid kapag siya ay gumagawa ng tama at mabuti. Sa isang manggagawa, yan din po ang hamon para sa ating lahat. Ang hamon para sa isang manggagawa ay hindi lamang gampanan yung kanyang tungkulin, hindi lamang simpleng gampanan yung kanyang responsibilidad, o kaya yung inatas sa kanya, bagkus hamon sa isang manggagawa na maging matuwid dahil patuloy siyang gumagawa ng tama at mabuti. Kasi pwede mo namang gawin yung responsibilidad mo. Pwede mo namang gawin yung gampanin mo, yung tungkulin mo. Pero hindi ka naman matuwid dahil hindi ka gumagawa ng kaaya-aya. Pero sa buong buhay ni San Jose, siya ay naging matuwid dahil sa lahat ng oras at pagkakataon ng kanyang buhay, ginawa niya ang mabuti at tama. At siguro po sa araw na ito, sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ni San Jose, pinapaalala po sa atin
na may kakayanan din tayong maging matuwid. Una sa lahat, dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, tayo ay may kakayanang maging matuwid dahil tayo ay sumusunod kay Jesus. Lahat ng sumusunod kay Jesus, may kakayanang maging matuwid sa kanyang buhay. Dahil kailanman ang pagiging matuwid o kailanman ang pagsunod kay Jesus, nangangailangan dapat lagi sa buhay natin, sa lahat ng oras at pagkakataon, tayo ay gumagawa ng tama at mabuti. Dahil hindi mo pwedeng masabing ikaw ay sumusunod kay Jesus, pero taliwas naman yan sa iyong pagkilos at paggawa. Taliwas naman yan sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Sa tulong ni San Jose, hamon sa atin maging matuwid dahil tayo ay gumagawa ng mabuti at tama. Pangalawa, si San Jose ay naging masunurin sa Diyos. Kung titingnan po natin ang talambuhay ni San Jose, maraming pagkakataon na siya ay hinamon. Tandaan natin, nung pakakasalan niya na si Maria, nalaman niya na si Maria ay nagdadalang tao. At marahil bilang isang lalaki, masakit yon para sa kanya. Pero dahil sa kanyang panaginip, nangusap ang Diyos sa kanya at sinabi ng Diyos yung kanyang misyon at tungkulin, ano ang mas namutawi sa kanya? Sa kabila nung sakit, sa kabila nung hirap, mas pinili niya pa ring sumunod sa Diyos. At marahil mga kapatid, ganyan din ang buhay natin. Maraming pagkakataon na susubukin tayo ng Panginoon. Maraming pagkakataon na marahil mahihirapan tayo sa dami ng pagsubok at hirap ng buhay. Pero anong tanong na pwede nating tanungin sa ating sarili? Ano ang mas matimbang? Ang Diyos o ang sariling kagustuhan? Kay San Jose, mas namutawi ang kagustuhan ng Diyos. Dahil alam marahil ni San Jose na ang kagustuhan ng Diyos ang pinakamagandang plano para sa Kanya. Mga kapatid, kung tayo ay humaharap sa pagsubok ng buhay at humaharap marahil sa mga pagpili ng buhay, sana mas matimbang ang Diyos. Mas matimbang ang kagustuhan ni Jesus. Dahil ang kagustuhan ng Diyos, ang kagustuhan ni Jesus, ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay natin. Naging masunurin si San Jose dahil pinagkatiwalaan niya ang Diyos. Maging masunurin nawa po tayong lahat sa Diyos dahil nandoon ang ating pagtitiwala sa Kanya. Panghuli mga kapatid, kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus ay pumunta sa sinagoga. At nung si Jesus ay nasa sinagoga, nagpahayag po siya ng salita ng Diyos. At ang mga Pariseo na nakinig kay Jesus, pinagdudahan siya. At ano ang pagdududa nila kay Jesus? Ang sabi nila kay Jesus, paanong makapagsasalita yan ng ganyan? Anak lang yan ng karpintero. Nakita naming lumaki yan. Ang kanyang mga kapatid na babae ay taga dito lang. Paano siya makapagsasalita ng ganyan? Marahil alam natin ang kasagutan mga kapatid, na si Jesus ay Diyos. Pero tandaan din natin marahil mga kapatid, na si Jesus ay lumaking tapat, lumaking maayos, lumaking kaaya-aya dahil sa mga tagahubog niya. At sino ang humubog sa kanya? Si Maria at si Jose. Dahil marahil sumalamin kay Jose ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya nakita ni Jesus
na maging kaaya-aya dahil sa kanyang mga magulang. Sa madaling salita, sa buhay ni San Jose, sumalamin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, hamon din po yan sa ating lahat. Higit sa lahat sa mga magulang na nandito. Magandang tanungin po sa ating mga sarili, nagiging mabuting halimbawa pa ba tayo sa mga anak natin? Maraming mga magulang ang sasabihin nila sa kanilang mga anak, "O anak, umuwi ka ng maaga ha." Pero anong oras umuwi ang magulang? Minsan umaga na. "Anak, bawal magsugal ha." Pero yung mga magulang, nagbibingo sa kanto. Nagtotong its. "Anak, bawal magbiso." Pero nakikita nila kanilang mga magulang nila, sila mismo ang nangunguna sa bisyo. Minsan magtataka din tayo, bakit ganito lumaki yung anak natin? Pero baka hindi rin kasi tayo naging mabuting halimbawa. Si Jesus, lumaking kaaya-aya ang kanyang buhay. Hindi lang dahil siya ay Diyos. Alam na natin yun. Pero dahil marahil, gumabay at sumalamin, higit sa lahat, sa buhay ni San Jose, ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya marahil sa araw na ito, mga kapatid, sa tulong ni San Jose, yan ipanalangin natin. Nawa ang buhay natin maging matuwid. At sa pagiging matuwid, dapat matuto tayong maging masunurin dahil sa pagtitiwala sa Diyos. At kung magagawa natin ang mga bagay na ito, tunay na sumasalamin sa ating buhay ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, sa tulong ni San Jose bilang manggagawa, yaan ang ipanalangin natin sa Diyos na maging matuwid, masunurin, at sumalamin sa atin, sa buhay natin, ang Diyos.